Balik po tayo sa mga balita na diskubre sa loob ng hinalughog na scam farm o Pogo Hub dyan sa bayan ng Porac, Pampanga ang isang entertainment area na may videoke bar. At ayon po sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, posibleng nagiging pugad umano ito ng prostitusyon. Pero ang ilang residente ngayon lamang nalaman na meron na palang Chinese establishment sa kanilang lugar. Kunin natin ang live report ni Erlo Bringa. Erlo. Alex, nagpatuloy na operasyon ng PAOK dito sa loob ng isang Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May ilan pa silang mga bagay na nadiskubre. Bukod dyan sa KTV Entertainment Bar na sa loob ay nadiskubre din nilang ilang Pilipina ang nagiging worker sa nasabing KTV Entertainment area na nandito sa loob ng Pogo Hub. Sa nagpapatuloy na operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa paghalughog ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga, isang entertainment facility o KTV ang nadiskubre sa isang gusali sa loob mismo ng compound ng Lucky South 99. Kita sa nasabing pasilidad na kompleto ito sa gamit. May entertainment area, meron pa itong VIP rooms, habang ang ikalawang palapag ay mga hotel rooms. Sa third floor, nahalughog din ang mga kwarto ng mga nagsisilbing mga entertainer at napag-alaman nila mga Pinay mga ito dahil din sa nakuha sa kanilang mga ID. Sa panayam ng responde sa Radyo Aguila, sinabi ni PAOK spokesperson Winston Casio, lahat anya ng mga Pogo Hub ay merong entertainment facility at kanilang aalamin din kung may iba pang mga Pilipina ang nagtatrabaho sa mga ito. Na kaming maliwanag na mga leads kung sino nga ba talaga yung mga foreign nationals na nasa likod niyang grupo na yan. Yung nga sabi ko, mabibigla ang sambayanan kapag naisiwalat na namin at natapos na namin yung aming investigasyon sapagkat dito makikita kung gaano kalalim yung ugnayan ng Bamban at saka ng Porac dito sa operasyon na ito. In fact, dyan sa Central Luzon, napakarami pa po tayong minamanmanan na mga bayan na may mga illegal na mga palaruan, mga illegal na mga scam farms na tinatawag, no? So, yun nga lamang tayo ay na-overwhelm sa talagang dami ho talaga nila. Kung tutuusin ho, 365 days lamang po ang araw sa isang buwan, ay sa isang taon. Lagpas pa po sa 365 ang mga operasyon ng mga scam farms dito sa Pilipinas. Sabi pa ng PAOK, patuloy din nilang inaalam kung may kaugnayan din ng Lucky South 99 sa na-raid na Pogo Hub kamakailan sa Bamban, Tarlac. Posible kasi anyang may kaugnayan din ang mga ito sa mga international criminal syndicate. Meron na kaming maliwanag na mga leads kung sino nga ba talaga yung mga foreign nationals na nasa likod niyang grupo na yan. Yung nga sabi ko, mabibigla ang sambayanan kapag naisiwalat na namin at natapos na namin yung aming investigasyon sapagkat dito makikita kung gaano kalalim yung ugnayan ng Bamban at saka ng Porac dito sa operasyon na ito. Pero ang isa pa sa inala ng PAOK, pinapatakbong Lucky South 99 ng mga dating police official mula sa China. Patuloy naman ang pagmamanman din ng PAOK sa mga tinatawag na boss o mga nagpapatakbo ng mga nasabing Pogo na posibleng nandito pa sa bansa. Sigurado lamang po natin na na-cover na natin lahat ng legal basis natin dyan sa Porac, dyan sa Bamban. Nang sa gayon ay maputol din natin yung kanilang mga sanga na nagkalat sa ibang mga bayan dyan sa Central Luzon at yung mga sanga nila na umabot hanggang dito sa Metro Manila. Sa naging pag-ikot ng Net25 News sa pasilidad, bantay sarado na ito ng Philippine National Police Special Action Force. Nakausap din ng aming team ang ilang residente na malapit sa nasabing pasilidad. Hindi raw nila alam na may ganun na palang establishmento sa kanilang lugar, tulad ni Mang Jimmy na taong 1976 pa na residente sa lugar. Bali-balita lang naman yun. Bali-balita lang na kung. Kaya lang nalamin namin nung ako dyan. Nung nabalita na? Oo, nabalita na. Pero para sa akin, tama lang na maalis sa mga yan. Dahil mga kwan yan. Mga salot lang sa atin yan. Si Joan naman, hindi din daw alam na gano'n na palang sitwasyon din sa kanilang lugar. Ngayon ko lang nalaman na dapat itapon na sa bansa nila yung
yung maling gawain dito. Samantala Alex, ngayong araw na ito walang ginawa munang operasyon ang PAOK para sa paghalughog dito sa buong pasilidad ng Lucky South 99. Pero bago tayo ay may ilang mga alagang hayop pa na inilalabas mula dito sa gusali at kanilang kukumpirmahin pa kung ito ay nasa pag-aalaga ng mga nahuli sa loob kamakailan o anong mga ito ba ay mga imported na mga pets mula sa ibang bansa pa o dito lamang sa lokal nagmula. At bukas ay posibleng magpatuloy yung kanilang paghalughog dito sa loob at maghahanap pa sila ng karagdagang ebidensya patungkol nga dito sa na-raid na Pogo Hub dito sa Porac, Pampanga, Alex. Okay, Erlo, may binanggit ba ang PAOK na yung mga Pilipinang nagtatrabaho dyan sa entertainment area sa Porac, Pampanga, dyan sa Pogo Hub na yan, meron bang binanggit na magkano bang kinikita nila doon? Well, Alex, so far wala pang binanggit ang PAOK pero kanilang iimbestigahan pa rin yung kasi may mga IDs na nakuha dun sa mga kwarto na kanilang napuntahan dito sa third floor o yung nagsisilbing rooms nitong mga workers na nandun sa nasabing area. Pero alamin din nila yan, Alex, kung ano yung profile ng mga Pilipina na ito at yun nga, dun din nila iimbestigahan kung ano yung nagiging way o ano yung nagiging nature ng kanilang trabaho doon nga dito nga sa loob doon sa na-raid na ditong recently at na-discover nga na KTB Entertainment Area, Alex. So lumalabas na itong mga Pilipina ay mga biktima na rin. Masasabi ng PAOK yan, di ba? Exactly, Alex, no, kasi talagang talamak yung naging operasyon nitong Pogo Hub na ito. No, sabi nga ni Dr. Winston Casio ay lagpas pa sa 365 days yung operasyon nitong Pogo Hub dito sa Porac, Pampanga. Kaya isa din sa alamin nila kung gaano nakalawak yung ginagawang naging illegal operation nitong Pogo Hub na ito dito nga sa Porac, Pampanga, Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Mata natin dyan sa Pampanga. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.